Isang bagong kagigiliwan ng motorsiklo ang inilabas ng Yamaha Motors, isang motorsiklo na magpapakita sa hinarap ng makabagong teknolohiya sa pagkakaroon nito ng modernong katangian sa format, design, maging sa buong specs and features na meron ito. Ang pagiging mala outer space na forma nito na wala pang katulad, ang Yamaha Agar 155 na siguradong mamamangha ka sa kung anong meron sa motor na ito. At dito malalaman natin lahat ng aspeto at mga bagong sistema na nakapaloob dito, maging sa kabuuang presyo na tiyak ay sulit naman sa perception ng bawat isa. Pero bago natin ipagpatuloy ito, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Yamaha Motors ay naglunsad na naman ng panibagong modelo na pangkaragdagan sa paparating na bagong taon. Isang futuristic na katangian na meron ng isang ito na siyang aabangan din ng maraming Pilipinong rider, ang Yamaha Agar 155. Inilabas na ito kamakailan lang sa bansang Taiwan at malamang ay napapanahon na rin siguro ang pagsisimula ng makabagong itsura at anyo ng isang motorcycle scooter na dinagdagan rin ng makabagong katangian na kung sa forma pa lang at hugis maging sa buong detalye ng pagkakadesign sa front face nito ay maninibago ka na. Ibang klase kasi talaga ang disenyo nito sa mga ilaw pa lang na parang arrow ang headlight na nasa center point ng buong muka na pinalilibutan naman ng tatlong line-shaped daytime running light. At may function na kakaiba sa headlight nito na di-adjustable din na may bagong sistema na YAU o tinatawag na Yamaha Adjustable Color Temperature Unit. Isang sistema na kusang nag-a-adjust depende sa klima na mararanasan. Kapag maibabiyahin natin ng umuulan o kaya naman ay mahamog, ay mapapanatili nito ang pagiging visibility sa kalsada na tiyak ay malaki rin ang maitutulong nito sa mga nagmamaneho sa liblib na lugar o kaya naman sa mga rider na bumabiyahe pa ng hanggang probinsya, lalo na sa Baguio at sa Tagaytay na madalas ay nakakaranas ng mahamog na kapaligiran. Alright. At bukod pa dyan ay sinamahan na rin ng isa pang bagong features sa ilaw pa rin na YLLA naman o Yamaha Lead Light Assist na ang ibig sabihin ay isang bagong sistema rin sa motorsiklong ito na parang HID valve ang datingan. Kung pamilyar kayo sa HID valve na madalas ay ginagamit lamang sa mga 4-wheelers na sasakyan o makabagong sasakyan ngayon na pang premium model, ito ay pangkaragdagang safety features na rin, visibility ng kapaligiran na madadaanan mo habang ikaw ay nagmamaneho dahil ang function nito ay kusang mag-a-adjust ang direksyon ng ilaw nito kung saan mo ito maipapanig o sa kung saan mo ito kailangan, na madalas ay gumagana rin sa mga pakurbadang kalsada para mas makita mo ng malinaw kung may madadaanan kang mga butas o malulubak sa madidilim na kalsada. Alright. At isa rin sa kinaganda nito ay may kasama ng built-in hazard light na may passing light switch na rin. Sobrang upgraded talaga ng motorsiklong ito sa mga ilaw pa lang at hindi na rin problema ang liwanag ng mga ilaw nito dahil sobrang liwanag din talaga na naka full LED lighting system ang headlight, mga turn signal lamps nito, ang parking light at ang daytime running light. Sa napakaangas din na disenyo ng taillight nito ay naka LED na rin. Alright. Sa sobrang kakaiba nga nito, pagdating naman dito sa instrument panel, ito ay naka full LCD display na may malawak na screen space na parang screen monitor na rin ang buong display nito na talagang upgraded na rin. Dito mo rin kasi makikita ang ilan sa mga bagong sistema na meron ito, ang engine check warning, mga ilaw function notification na mabilis rin mauunawaan sa ganda ng pagkaka-format na color type na rin. May pagka-classic at unique type. Meron na rin itong kasamang Y-Connect system. Dito naman ay mamamonitor mo lahat ng aktibidad o function na ginagawa ng motorsiklong ito, ang last parking position, mga maintenance recommendation at iba pa. Magtatakda o magiging reminder sa iyo sa kung ano ang dapat panatilihin. Isa pa sa kinaganda ng motorsiklong ito, bagamat naka-scooter type ay naka-naked handlebar naman ito. Pangkaragdagang disenyo na mas magpapaangas pa sa motorsiklong ito, mas naging looking sporty sa bagong anyo at forma na mala-agresibong dating. Naka-form naman sa iba pang detalye na meron ito ang pagkakaroon ng flat
footboard. Kaya sa mga nagrereklamo dyan sa Yamaha NMAX Aerox na may central spine o lagayan ng gasolina, dito sa bagong inilabas na motorsiklong ito na Agar 155, ginawang flat footboard o gulay board na ito na lagayan ng ibang bagahe kung hindi nakakasya sa underseat compartment storage. Kasama na ring retractable hook na sabitan naman ng iba pang bagay na pupwedeng isabit dito. Mga console pocket na pupwede ring paglagyan ng mga maliliit na bagay. Dito mo rin makikita ang kanyang built-in charging port system na pupwede ka na ring mag-charge dito mismo sa motorsiklo. Very safe na rin dahil ang ignition system nito ay naka-keyless entry na. Ganun na rin kasi siguro ang gagawin sa mga bagong ilalabas pa ng mga motorsiklo na gagawin na siguro lahat karamihan na keyless entry na kahit papano kasi ay medyo secured sa mga magtatangkang kumuha o galawin ang motorsiklo. Alright, meron na rin itong kasamang idling stop system na tumutulong din sa matipid na paraan ng pagkonsumo sa gasolina. At isa rin sa bago rito mga kaibigan, ang Smart Motor Generator, isang sistema na nagpapatahimik sa pag-start ng isang makina. Namit na ito sa bagong Suzuki Bergman 125. Iyon ay equip na rin itong Agar 155 ng Yamaha Motors. Kaya sa umalis dyan ng bahay ng madaling araw na tulog pa ang marami, di mo na rin poproblemahin ang maingay na pag-start ng motorsiklo na baka ay magising ang mga tulog sa bagong sistemang ito na Smart Motor Generator. Alright. At ito pa mga kaibigan ang magugustuhan mo dito dahil ang fuel lid o lagayan ng gasolina nito ay nasa front portion na sa may front dashboard o console panel. Unlike kasi sa ibang motorcycle scooter na may flat footboard o gulay board na gaya nito, ay nasa underseat compartment storage pa ito na lagayan ng gasolina. Ngunit sa motorsiklong ito na Agar 155 ay hindi mo na poproblemahin yung accessibility. At ang fuel tank nito na may kapasidad na 6.1 liters na mahaba-haba rin talaga ang malalakbay mo. Dahil sa fuel consumption rin nito na umaabot sa 43 to 45 km per liter. At ano nga ba ang meron sa kabuang makina ng motorsiklong ito? Ito rin kasi ang pinagpapasiyan ng marami kung may malakas nga rin ba itong arangkada sa actual road riding. Dahil sa pagkakaroon nito ng kabuang engine specs na powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder with liquid cooled engine na rin ito. Iwas overheating naman sa napakahaba o walang tigilang biyahe. Naka 4-stroke at naka single overhead camshaft na with 4 valves na engine. At ang fuel system naman nito ay fuel injected type. Hindi rin dito nawala ang Blue Core technology naman ng Yamaha Motors kung saan ay nagsasaayos din ng mas maganda o banayad na pagtakbo ng makina. With BBA o variable valve actuation na isa rin sa magandang tulong sa makina ng motorsiklong ito. At pagdating naman sa engine performance nito, ito ay may maximum power na 14 horsepower sa kada 8,000 RPM habang ang maximum torque naman ito ay 13.7 Nm sa kada 6,500 RPM. Ay hindi na rin nalalayo sa engine performance ng Yamaha Aerox at NMAX dahil ang motorsiklong ito ay may average top speed din naman na nagagawa na umaabot din sa 120 to 123 km per hour. Para sa iba siguro ay medyo may kabagalan, pero para sa iba naman na hindi naman ganun ka-issue ang ganitong takbo ay okay na rin naman. Kung sa city ride mo rin naman kasi ito gagamitin ay hindi rin naman kinakailangan ng mas mabilis na takbo. Alright. At para naman sa sitting height nito, ito ay may kataasan sa Yamaha Aerox dahil ang sitting height nito ay umaabot sa 815 mm. May kabuang bigat ang motorsiklong ito na 132 kg. Ang underseat compartment storage naman nito ay may malawak na space dahil ito naman ay nasa 25 liters na kasyang-kasya rin ang full face helmet na may extra pa dahil lagayan naman ng kapote at gloves. At pagdating naman sa tire size nito, may kakapalan ang mga gulong nito. Mas makapal pa siguro ito sa Yamaha Aerox dahil ito ang front tire size ay 120 by 70R13 habang ang rear tire size naman ito ay 130 by 70R13 na naka-tubeless tires at alloy wheel na mags na may kasama na ring tire hugger o mudguard protector naman sa mga putik na tatalsik mula sa gulong nito. At ang magpapakampante naman sa'yo na meron sa motorsiklong ito isang safety features na inaabangan rin nating marinig ang pagkakaroon ng naka-dual channel ABS sensor sa braking system nito na mas pinatibay at pinalakas naman ng front brake nito na may size na 261mm brake with 2 piston caliper brake.
Ang rear brake naman nito ay naka 230mm single disc brake with single piston caliper brake na rin. Kaya mas may kalakasan ang braking system ng motorsiklong ito. At isa pa sa safety features ng motorsiklong ito, ang TCS o Traction Control System naman. Katulad ng Yamaha NMAX, ito ay equipped din dito na kung saan ay nagkokontrol o nagbibigay ng isang balancing pagtakbo sa pag-ikot ng dalawang gulong nito sa front at rear upang maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang sa kalsada kung maidadaan mo ito sa biglaang pakurpadang kalsada sa mga madudulas o malulubak, ay safe ka nang makakapagmaneho gamit ang motorsiklong ito sa TCS o Traction Control System na safety features nito. Alright. At pagdating naman sa suspensions nito, sa front ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. Kaya ang sasabihin dito malamang ng iba, mas maganda to kasi ang rear suspension ay naka-dual shock. Kaya wala na rin sigurong magrereklamo pa pagdating sa suspension nito. At mapunta naman tayo sa dimensions and capacity. Ang buong haba ng motorsiklong ito ay umabot sa 1,920mm. May kabuang lapad ito na 760mm at ang kabuang taas naman nito ay 1,120mm na may wheelbase size na 1,340mm, seating height na 815mm nga na nabanggit na natin kanina, na may fuel tank capacity na 6.1 liters na kumukonsumo rin ng pinakamatipid na paraan sa abot ng hanggang 43 to 45 km per liter. Alright. At ang balita nga sa motorsiklong ito ay inilalabas pa lamang sa bansang Taiwan. Ito ay wala pang anumang update kung madadala rin nga ba sa ibang bansa sa Asia o dito sa Pilipinas. Pero hopefully guys, kung darating man ito dito sa bansa ay tiyak na tatangkilikin at siguradong pag-uunahan sa merkado. Pero ano nga ba ang magiging presyo nito kung sakali mang dalhin na ito dito sa bansa? Sa bansang Taiwan, ito ay nagkakahalaga ng 180 New Taiwan dollar na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot sa hanggang 212,095 pesos. Ang presyong ito ay ibinase lamang po natin sa kung anong presyo ang lumabas sa bansang Taiwan, na alam naman natin na mas mataas ang kanilang cost of living doon, kaya mas mahal kung titingnan. Pero kung sakaling ito talaga ay dalhin sa Pilipinas, hindi naman siguro magiging ganito kalaki ang kabuang presyo nito. Pero hopefully nga ay dalhin talaga para magkaalaman na ng malinaw. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at patuloy na nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan katungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!